Puspusan na ang paghahanda para sa isasagawa bukas na tanging pagtitipon at tinga pamamahayag ng Iglesia ni Cristo sa SM Mall of Asia Open Ground sa Pasay City. Patuloy ng pagsiset up ng mga gamit, ilaw at monitor na gagamitin sa aktibidad. Inaayos na rin ang iba pang booth gaya ng exhibit hall kung saan makikita ang mga larawan ng mga isinagawang kabayan ko kapatid ko sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga ipapamahagi namang goodwill bag sa mga panauhin ay isinasaayos na rin. Kaya naman walang tigil ang mga volunteers sa paglalagay ng mga ito sa mga malalaking kahon. At least nakakatulong kami sa pamamahala sa ganitong paraan. Napapakita namin yung pagmamalasakit namin, lalo sa gagawing aktibidad para bukas. Mukhang stress, mukhang pagod, pero pagka nagagalak ang kalooban, parang hindi na puro nararamdaman. Una nang sinuspindi ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang road reblocking sa EDSA dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga dadalo sa nasabing aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inanunsyo rin ng ahensya ang road closures malapit sa SM MOA. Alas 12:01 pa lang na madaling araw, sarado na sa daloy ng trapiko ang bahagi ng east at westbound ng Seaside Boulevard, corner ng Macapagal Avenue. Hindi na rin padadaanan sa sasakyan ang panulukan ng Seaside Boulevard at isang bahagi ng Jokno Boulevard. Mananatili namang bukas sa daloy ng mga sasakyan ang northbound at southbound ng Macapagal Avenue at ng Jokno Boulevard. Bukas ng madaling araw, ikakalat na rin ng MMDA ang nasa 200 tauhan ito, kasama na ang mobile units na magbabando sa daloy ng trapiko. Kung kasali sa event, siguro ma-assure natin na walang road reblocking. So, free-flowing tayo ron. Wala tayong rerouting. Pero yun namang hindi kasali dun sa events na yon, kung maaari, iwasan muna natin yung area. Pero gagawa natin yung paraan na maayos yung daloy ng trapiko doon. Magpapakalat rin ng Pasay City ng kapulisan ng mga ngalaga sa seguridad ng pagtitipon. Katuwang naman ng PNP at MMDA ang mga taga-Scan International na round the clock na nagbabantay sa venue. Gerald Tagbo, Eagle News.